May pag-usapan muna natin yung mga ginagawang issue. Halimbawa na lamang po, bakit daw pumunta si VP Sara sa Senado? Ano ang dahilan kung bakit sumugod si VP Sara Duterte sa Senado? Ginagawa nila yan ng kwento at sinasabing propaganda, tinatakot yung mga senador at kung ano-ano pa. Pero alamin natin ang tunay na balita tungkol dito. Ito ang CM Politics News. Mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi kang updated. Heto ang mga balitang dapat mong malaman. Tunay na balita. Ito, pakinggan natin si Attorney Michael Powa. Alam mo, ako wish ko sana kung meron pong may kakilala kay Michael Powa dito, kay Attorney Michael Powa, ito po ang isa sa mga gusto ko sanang ma-interview sa SMNI. Kaya lang, hindi ko alam, in whatever reason, hindi siya ma-interview ng Vox Populi sa SMNI. Ayan na, pakinggan. Matapos ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kumpiyansa ang kampo ng depensa. Ika nga ng kanyang defense team. Natamaan daw ni Atty. Joaquin Arbasa ang lahat ng kanilang target. Agree? Disagree? Dahil dyan, tumututok ang lahat sa mga susunod na kabanata ng tinatawag na trial of the century. Maaga pa naman kasi, no? Oo. Mahaba pang tatakbo ng trial. Kaya trial of the century, it will take 1 century. Or 100 days. 100 days, ganun ba yun? Pero nang tanungin naman natin ang taong bayan kung sa tingin nila ay makakalusot ba si VP Sara sa kaso ng grave threats. Ano sabi nila? Mahirap makakita sila dalawa lang eh. Pero mahirapan sila kay Marcos. Paupo yan, first yan. Hindi basta-basta maan yan. Siguro hindi. Anong ebidensya yung mga yung magbanta ka sa tao, di ba? Buhay yun eh. Siya mismo nagsalita pa. So I feel like once it is aired out in like on national TV, I feel like that's one thing that's really like a good advantage para ma-impeach si VP Sara kasi that's one thing. Yun yan, yung pinapapasa nga yung Article 4 as what you've said. And I think that really violates the upcoming law if papasa man siya. Alamin po natin kung bakit nila nasabing naging matagumpay ang Day 3 para sa depensa. Makakasama po natin ang tagapagsalita ng depensa, Attorney Michael Powa. Magandang araw po sa inyo, Attorney Powa. Welcome back to Memo. Magandang araw din po sa inyo, Ms. Corina, Sir Willard, and thank you for having me back here. Morning. Ang mga defense lawyers po ba ay meron pang panahong magpahinga at matulog ng mahindi? Sa totoo lang po, medyo kulang na po talaga tayo doon, no? Because Sa tulog. syempre po, no, kahit na 3 days lang yung trial day, or trial dates natin, obviously, the other days are spent preparing naman for the next week, no? Although, it's good that we all started early, so matagal na namin inaabangan kasi itong trial na to. So, we have basically everything in place, but syempre, may fine-tuning here and there as we go along. So, hindi pa rin talaga tayo tumitigil sa preparations for the following week, no, ng trial. Parang tama po ba na it is expected that for the first 3 days, because yung unang araw parang presentasyon pa lang ng mga rules, ang mga kung ano, ebidensya, etc. And then second day was yung testigo po ng prosekusyon. And then kayo po naman ang magko-cross-examine kahapon. Opo. So parang inaasahan na itong linggong ito, the ball will be in the court of the prosecution. And thereby, sila rin talaga ang magmumukhang ungos kasi hindi pa naman kayo nagpipresenta ng sarili ninyong ebidensya. Tama po, Ms. Corina. And actually, it's not just this week, no? It will be the following weeks. Kasi ang mangyayari talaga, and magandang nabanggit niyo po para maintindihan ng ating mga kababayan, that really the prosecution will have to present its evidence first, no? And then afterwards, we'll decide if the defense will still present our evidence if need be. If not, we might even file a demurrer. Yung demurrer, technical yan, no? Sinasabi natin, hindi naman napatunayan ng prosecution yung mga aligasyon nila, so hindi na kami mag-represent ng ebidensya. Hindi natin sinasabi na gagawin natin yan, hindi natin sinasabi na hindi natin gagawin yan, masyado pa namang maaga. But maganda pong maintindihan yun, no? Na right now, ang trabaho lang talaga ng defense is to cross-examine, no, yung mga witnesses na pinipresenta ng prosecution. And mahalaga ba, gaano kahalaga, attorney, na matibagin yung mga testigo? Halimbawa, yung si NBI senior agent, bakit po siya kailangan kumaga matibag yung credibility niya? Mahalaga po talaga bawat witness, no? Kasi nga sa ngayon, we will win this phase of the trial by cross-examination pa lang kasi hindi pa kami naglalabas ng mga ebidensya namin. So mahalaga 'yun, kailangan natin tingnan yung mga kredibilidad ng mga taong inihaharap as testigo, no, bilang mga witnesses para nang sa ganun malaman natin kung may katotohanan din ba yung mga sinasabi nila. So that's why nakita niyo kahapon, no, there were questions on yung qualification ng witness. As una kasi akala namin expert witness, but the witness himself said, no, that he wasn't an expert but a competent witness daw. Nonetheless, kailangan natin tingnan yung kwalifikasyon niya dahil sinasabi niya siya yung nag-extract ng video, siya yung nag-save ng video sa USB. So, kailangan nating tingnan, no, para sa authentication stage ng ebidensya nila. At normal din ba na maraming objection talaga ang depensa? Oo, actually, hindi lang depensa. In fact, nung nakasing araw, I'll be very candid, nakita ko naman yung mga kumakalat sa SOCMED, di ba, na Mr. Objection daw ang defense. But as you've all seen yesterday, nung kami naman na nagko-cross-examine, marami ring objections ang prosecution, and that's normal, no? Kasi nga po, mga kababayan, yung unang araw na nagkaroon ng, siyempre una, ipipresent ng prosecution yung kanilang witness. Nag-o-object yung defense. Okay? Pero take note, yung pag-o-object ng defense after questioning. Kasi yung pag-o-object ng prosecution ay wala pang question, nag-o-object na. Diba? Ang laki ng pinagkaiba. So, alin ang naiba? Malaki yung pinagkaiba. Okay? Malaki po ang pinagkaiba. Ngayon, na question is, mali po ba ang mag-object? Tama po ang mag-object kung ito'y may question na. Ang mag-object ng wala pang question ay hindi yun objection. Ayun ay manifestation which is not supposed to be
allowed in court. Kasi hindi ka naman dapat nagte-testify bilang abogado. Para kung nagte-testify, ano ka? Ikaw ba ano? Hindi, you are presenting the witness, questionin mo, o ipipresenta mo kung ano sinabi ng witness, yun dapat. Tapos, pagka medyo mali sa tingin ng kabilang panig, mag-o-object yung kabilang panig. Di ba? And that is normal in a court. Ginawang issue yan, first day, nung nilagay yung NBI, syempre nag-object yung mga defense dahil para bagang finifeed na yung sagot sa kanya. Para scripted eh. Di ba? Kitang-kita naman natin, binabasa niya, scripted lahat nung sinasabi nung ano. So nag-o-object ngayon itong defense. Ang daming pumuna, sabi, bakit daw, Mr. Objection kayo? Kinabukasan, karma kagad. Mantakin mo kinabukasan nung sila na ang nagko-cross-examine. Sabi ng cross-examine, yung pinresentang witness ng prosecution ay tatanungin na ngayon ng defense. Nung tinanong na nung defense, aba, wala pang tanong. Nag-o-object na yung prosecution. Sabi ko, anak kayo ng wewe, oo. Nagagalit kayo dahil nag-o-object itong defense. Napakaraming object. Itong prosecution, wala pang tanong, nag-o-object na. To the point, pinunansya na ng presiding officer. Oh, si, Chis Escudero, hindi yung si presiding officer. Si Chis Escudero, tinanong siya, you sound frustrated. Are you crazy? Madapa. Yak lang, walang gana. Tinanong niya, frustrated ka na. Easy ka lang kasi, relax lang, wala pa yung tanong, object ka na ng object. Oh. Kita nyo kung gaano ka double standard ng mga pinklawan at mga propagandista ng mga pulahan. There's nothing wrong with what the prosecution did, because we feel there's nothing wrong with the defense did. Sa regular courts, normal naman po. Trabaho lang po talaga ng abogado ang mag-object. Pag nakikita namin na mayroong ground, no, under the rules for objection, meaning yung tanong ay improper or hindi dapat tinatanong sa witness. Okay. So, bale, sigurado nakakaramdam kayo ng pressure kasi hindi naman siya ordinaryong Kaso. I mean, the entire nation is watching. Social media has a comment on every utterance. So, paano po yun? How do you keep your cool under that pressure? Well, Ms. Karina, syempre, we try as best as we can to keep the noise out, kumbaga. But of course, siguro magbobolahan tayo if I tell you na walang pressure, diba? Of course, there's pressure and it's very different from a normal court proceeding na halos wala namang nakakanood sa'yo except for the people who are present there. And it's very different from previous impeachment trials, no? Because the previous trials, wala pa naman tayong masyadong sokmed talaga, diba? Ngayon lang talaga that you can see all the comments online. So, ako personally, and I think most of us in the defense team, we try to keep out of social media para hindi tayo masyadong naapektuhan, no? But, well, Pero wag ka mag-alala. Bugbog naman sa social media yung mga uhugin, para mga asong ulol na naglalaway. Yun naman ang bugbog sa social media. Di ba? Natatawa nga ako. Alam mo, grabe kakatawa talaga. Ang galing ng AI, ano? Sa sobrang galing ng AI, napa-research ako paano ginagawa yung mga ganun eh. Mantakin mo, yung kay Chis Escudero tsaka dito kay presiding officer, si Gatchalian. Ay, grabe lahat. Nag-iihaw, minamasahe niya si Chis, tinitimpla niya ng kape. Grabe, sabi ko nga, hindi ko maintindihan kasi nung dati, nagkaroon na yan dalawa sila nandyan. Yun yung ini-impeach yung presidente. Kasi napakaklaro sa konstitusyon. Pag ini-impeach yung presidente, ang presiding officer ay yung Supreme Court Justice. Kaya nga, nung karoon ng debate si Davide at saka yung isa pa si Monsud, sinabi doon, napakalinaw doon sa debate, matik na yan, na ang presiding officer, pagdating sa impeachment, ay walang iba kundi yung Senate President. Nangyayari lang na pwede ka mag-assign ng presiding officer pagka yung presidente na supposedly, naiiba na yung presiding officer. Pag presidente na na-impeach, sino na yun? Yung Supreme Court Chief Justice. Kaya noon, nagkaroon na dalawa ang nakaupo. Dahil ang ini-impeach noon si Erap. So dalawa ang nakaupo. Yung Senate President at saka yung Chief Justice. Which is, by law, that is the provision of the law. Yun ang utos ng batas, di ba? Pero dito, hindi eh. Dito, walang utos na batas na pagka-Vice President, kailangan iba ang presiding officer. Maganda siguro, baguhin nyo na yung konstitusyon. Sabihin nyo ni Jan, pag incompetent o bobo yung Senate President, pwede siyang maghanap ng ibang presiding officer. O kung tuta ng inang yan, yung Senate President, pwede ng ibang maging Senate presiding officer. Pwedeng gano'n na. Wala din eh. Kasi kung babaguhin nyo lang din yung batas, abay, pambira kayo. Oo. personally, I can't help but also look because sometimes, It's constructive. It's constructive, and based on the comments, we also might need to do adjust. I mean, we have to Adjustments, be, we have to be very, how do you say this? Kailangan siguro medyo magpakatotoo din tayo. I mean, huwag tayong masyadong egotistic, no? Na Yan. yung mga constructive comments naman, siguro dapat pakinggan din natin. So it's really Correct. balancing that, no? Right. It's balancing the noise and what we consider as constructive. Right. At so maaasahan natin next week, bawas na yung objection. Si Ma'am Corina, parang hindi naintindihan naman sinabi. Trabaho nga ng defense yun eh. At saka hindi lang defense, may trabaho ng lawyer yun. Even the prosecution, the prosecutor pwede yung gawin yun. Basta kailangan may tanong muna. Antayin yung tanong bago muna mag-object. Well, that's to put it We cannot commit to simplistically. that. Oh, we cannot commit. Okay. So, isa sa mga naging sentro ng usapan yung sinasabing pagtitibag nga dito sa kredibilidad ng unang testigo, no? Ang napansin ko lang po, parang he was being cross-examined as a representative of the NBI when specifically his expertise is technical. Yes.
parang ano din kasi hindi niya masabi ng diretso yun Yung testigo ba? Oo. Na hindi ko po masasagot yan. Technical po ako. Ang pinag-uusapan dito, authenticity. Okay? Hindi ba? At tinatanong sa kanya yung tungkol sa hitman plot. Paano naman niya malalaman yon? So what do you think? Well, how do you assess? Well, Ms. Corina, kasi aside from the technical aspect, he also signed kasi yung affidavit of investigation. So when you sign an affidavit of investigation, obviously the presumption is you've read the affidavit itself, diba? So he was involved. But nonetheless, there will be other witnesses that will be called upon by the prosecution. I think si Agent Lotok will be called on Monday. And then of course, si Director Matibag will also be called at some point. Hindi pa yata next week, but nakita na namin yung request for issuance of subpoena. So there Sino will po be... yung Agent Lotok? I mean, what is his Kasama area? rin po siya sa pumirma, no? So isa sa mga nag-imbestiga. And even si Agent Kalilong yesterday also said na may mga nakausap din siyang mga dumalo, yung mga inimbita nila para sa investigasyon nila. So there is personal knowledge on his part, no, pagdating doon. So natatanong namin siya, lalo-lalo na doon sa affidavit of investigation. Of course, I cannot talk about the merits, no? That's why I'm just trying to be very factual para lang maintindihan ng tao kung ano yung nangyari, no, kahapon. So if the purpose of putting this witness on the stand yesterday was to establish authenticity, was he able to establish authenticity of the video? Well, that's up to the impeachment court. No? That's up to the impeachment okay. court. Sa atin Oo. naman, parati kasi ako tinatanong, kahit kahapon, Ms. Corina, kung madagdag ko lang na, bakit, dinideny niyo ba yung video, yung ganyan, di ba? Look, again, siguro naglalokohan na tayo if we deny that there was such a statement, no? There was such an utterance. Pero pagdating kasi sa video, syempre kailangan din natin malaman, like I say, hindi naman kasi naglalakad ng ebidensya, mag-isa papunta ng korte, di ba? Someone has to testify, bring it and testify on it and authenticate it. At pagdating sa video, syempre, hindi naman natin alam kung saan niya nakuha yung video na yan, how is it compared to the original source, which is probably the Zoom meeting, the saved file of the Zoom meeting, di ba? Or Zoom press conference. So may mga ganyang technical na bagay talaga na kailangan pagdaanan, not just in impeachment but in regular courts, no? Is Lahat there ng mga more? dokumento. Is there more than what the public saw? Or more than what is now presented as evidence in that video? To put it in better context. Yes, that's why we were asking for, we were asking initially that, in fact, even the senators were debating upon the 2-hour video. They were asking us if we Ayan. Ayan yung paulit-ulit natin sinasabi. Bakit ba masyado nakafocus doon sa video? Kasi si remember, importante ang context. Sa lahat ng bagay, importante ang context. Maraming nagiging kulto na relihiyon dahil they're taking verses, scripture out of context. Yan ang katotohanan. Kasi sabi nga nila, eto, ng mga Bible scholar, hindi pa pwedeng maglaban ang Old Testament at ang New Testament. The New Testament is a fulfillment of the Old Testament. Hindi niya binabago ang kautusan ng Old Testament. It's just an explanation and fulfillment. So bakit ko sinasabi yan? Kasi importante rin yan sa video. For you to understand why may utterance na ganun si VP Sara Duterte, you have to get the entire video at according kay Attorney Powa, na ngayon ko lang din narinig, pero sinabi ko na sa inyo ito before, di ba? Ako naniniwala ako misquoted yun eh. Bakit? Kasi may mga verse, may mga, hindi natin masasabing intentional edit, but due to the weakness ng internet, may mga napuputol na words. So, kung ida-download mo lang yan, sa social media, Facebook, YouTube, o whatsoever mo i-download yan, hindi yan ang complete na mga statement, kasi may mga napuputol. Alam ko yan, bakit? Before kasi, remember I started as a live streamer. Before, nagla-live ako nun. Marami sa inyo, nandyan na yun eh. Marami sa inyo, minsan di ba, umiinit pa ulo ko kasi paputol-putol due to the internet. Tapos siyempre, kung yung putol na yun, napaka-importante nung nawala, tapos biglang iba lumabas. Halimbawa, sinabi ko, Marcos the best. Oh, biglang naputol, anak ng wewe. Tapos sabi nila, si Banat Bay, loyalista na. Yung pala, during the live stream, sinasabi ko, Marcos the best pagdating sa korupsyon. Pagdating sa diktador. Pagdating sa katarantaduhan, the best si Marcos. Nawala yung mga part na na sa korupsyon, sa katarantaduhan, ang lumabas lang the best si Marcos. Anong tawag mo doon? Misquoted ka ngayon. That's why it is very, 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 very important, the authenticity of the video. Kung yan ba ay raw, original, o dinownload mo lang. Dito, lumabas, dinownload lang niya. At hindi niya pa pinanood entirely. Di ba? Kaya nga, yun nga yung problema dito eh. Tapos yan ang gagamitin mo to impeach a person. At paulit-ulit naman sinasabi ng mga ugo, katulad nung yung political propagandist ng makakaliwa na bungi, na panot. Ano sabi niya? This is not a legal process. This is a political process. Therefore, you do not need sa blah 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 blah. Ganyan siya. Abay, tarantado ka pala eh. You are removing the rights of the 32 million people who voted for VP Sara Duterte. Ang gusto mo lang, political lang ang datingan, walang legal process. Gago ka ba? At yun na nga mga kapolitika. Kayo, ano ang saloobin ninyo sa isyong ito? I-comment nyo naman sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga pinakamainit na balita at talakayan sa ating bansa. Ako muli si CM Politics News, nagpapaalala, sa politika walang tulugan dahil ang mulat ng mamamayan may kapangyarihan. Hanggang sa susunod na video. Paalam!